at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonary pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Season! It's spaghetti! Yan! So, doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie! Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Ale-alembong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po ako po si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Petro Corpuz. Ngayon ay Wednesday. Uy, hump day. Ano Grabe. hump day? Hump day. Gitna na ng linggo. Kala ko, half day? Ano Hindi, ba? hump. Hump? Oo. Okay. Tapos, Attorney Cam, malapit na swell day. Yung iba, pag generous yung kumpanya, bukas papasweldo na. Pero yung iba talaga sagaran, 31. Nasa Friday. At saka, ngayong araw, yung nagbago yung schedule, no? Yes. Ng impeachment. Dati po kasi nag-start sila 2. Yes. Hanggang tusawa. sawa. 2 to sawa. Ngayon, 10 to 3. Pero kanina, Tas may early out.
Tas may break pa sila kanina, Oo, di ba? Ganun pala dapat, ginugutom para natututunan sila mag-break. Ayun. No? Kasi medyo alanganin, 12 eh, no? Oo, kailangan mananghali naman ang ating Working mga... lunch. Sabi Pwede naman. Sa mga ano kasi, ibang kumpanya, di ba, we do working lunch. Oy, pero yung habang nag-ano, kumakain. Yung iba kinukundi na yung ganyan, working lunch. Kasi Bakit daw? dapat, bigyan mo ng karampatang oras ng pagpapahinga ang mga empleyado. Hindi pa pwede na, pati ba naman yung oras ng lunch break, kaya nga siya break, tapos No. may meeting pa, may trabaho pa rin, may pinapagawa ka Depende pa rin. yan kasi kung halimbawa yung mga 1 hour sa admin duty, pwede yan. Pag sa mga production kasi, working lunch, kung halimbawa kakain sila ng mga 15 minutes lang, Ay. tapos 45 minutes talagang nagtatrabaho sila. Oo. So, compensated yun kahit yung 15 minutes sila. So, di ba kaya nga meron tayong 9 hours, yung 1 hour for the break. Pag working lunch, 8 hours lang talaga. So, kasama yung break Kasama na nila. yung 1 hour na lunch mo na paid na siya talaga. Hindi siya 1 hour. Ay, hindi, 45 minutes na. Depende. 15 minutes na lang. Mga 15 to 30. Di ba? Oh, Grabe, ang tagal mo na. Mabilis kasi akong kumain. Mabilis ka kasi kumain. O, ikaw, ilang... Mabagal ako kumain. Feeling ko hindi ako matutunan pag 15 minutes. Ay, ako, kaya ko kasi. Alam mo naman ako, gusto ko ninanamnam ko lahat ng mga ang problema sa'yo, nginunguya mo kasi. Oo. Ako kasi lunok ng lunok. Kasi dapat ina-enjoy talagang pagkain, di ba, attorney ka? Ako nasanay ako kasi, Moment siya. di ba, pag nasa radyo, yung dating Oo. kay Rod Dilo Victorino, Oo. wala kaming doon, wala kaming break talaga, talagang Oo, walang- pabilisan. Talaga, bilis kilos, bilis kain, lahat Oo. bilis. Paspasan. Pero ang sarap nung doon, gulama dyan. yung ang asawa ni Rod Dilo Victorino, sarap. Sana sa gugulaman. Yan. Sa sandaan niya na lang yung mga hinahanap sa gugulaman, mga balls, di ba? Kikiam, kwek-kwek. Yan. Oh, sarap. Sa mga kasalan, minsan may mga ganyan pa Oo, eh. may mga food carts. Speaking of kasalan, congratulations, Congratulations. kay Attorney May Ann Abelyar. Aha. At Iba pa to sa mga Mayan. Kasi na yung friend na Mayan. Si Attorney May Ann, tsaka si Okay. Frank Antecristo. Oh, Antecristo. Taray ng Ano? pangalan. Pamayaman. So, congratulations, Panyera. Congratulations. Oo, makinakasal na. Actually, nalit na nga yung Panyera ko di ba? Bakit? Syempre, di ba? Ba't matagal na ba sila ni Antecristo? Masyadong dedicated kasi yung Panyera ko sa trabaho. Okay. Ako kasi binabalance natin yan. Lux. Work, life, and yan. Work-life balance dapat yan. Oo, hindi po pwedeng puro work lang. Oo naman. Diba? Kailangan bigyan mo paglaanan mo ng oras. Yan. Ang iyong puso. Yan. Kasi kapag halimbawa, busy ka na, wala ka hindi ka na makagawa, no? Anong gagawin mo? Halimbawa, for example, meron ka mga kailangan ipasa sa mga government agencies, o kaya may kailangan ka isubmit sa mga government agencies. So, hinahanapan ka ng SPA, yung paggawa mo sa Special iba. Power of Attorney. Oo, Yan. paggawa mo sa iba, tapos mag-issue ka na lang ng SPA. Yes. Alam nga naman na ikaw ang gagawa nun, tapos iba yung mag-aasikaso sa family mo, sa asawa mo, sa... Totoo, Baliktad, diba? Hindi. Ikaw sa Yes. family mo, ikaw sa asawa mo, baka kasi may ibang umasikaso dyan, pagsisihan mo. Yes. Diba? Alam mo ba na napakahalaga ng special power of attorney? Bakit? Kasi alam mo, kapag especially kung ikaw ay wala dun sa place na yon, pwede kang may mautusan. Oh, diba? Very convenient. Wait. Oh. Kasi nga, special power of attorney ka, kailan ba lawyer? Ayan, kasi, paglalaan ako. Kasi akala ko dati kapag ka SPA, kasi may hindi mo na ako lawyer. Kasi special power of attorney. Attorney. So, kailangan ba ang nag-execute yun ay attorney? Oo. Hindi naman. Hindi. Oo, kasi yung parang, pag attorney ka kasi parang representative ka, di ba? Wherever you're in court or saan man, di ba? Okay. Conference or what, pag meron kang client na representative ka ng client mo. Okay. So, kapag ganun din siya, pag SPA, Special Power of Attorney, may nagre-represent sa'yo. Okay. Ibang attorney to. On your behalf. Yes, pero hindi siya talaga yung literal na kung tawagin ay attorney. Oo. Okay. So, hindi siya nakapasa ng bar at nakapag-exam I-represent yan. ka lang niya. Nakapag-oath. Yes, i-represent ka lang niya. So, ang Special Power of Attorney, importante siya, lalo sa mga kababayan natin nanonood sa atin sa worldwide, abroad. Kasi kung halimbawa, 'di ba, yung mga batiin natin yung mga kamag-anak natin, kababayan natin sa Hawaii. Hawaii! 'Di ba yung mga Ilocano diyan, banggitin mo nga na
naimbag nga malem kada kayo amin nga kakabsat ket ita Hawaii. Hawaii, di ba? Mga Hawaiano, kapag kayo po nakapunta sa may Ilocos. Aloha. From ano yan, Ilocos Sur to Ilocos Norte. Of course. Makikita mo ang lalaki ng bahay. Mga nasa Hawaii yan. Nasa harap yan. Tas ang lalaki ng kanilang mga bakuran. Yes. Ang lalaki ng Sino mga lupain. nakakalaga ng kanilang mga lupain, ng kanilang bakuran, ng kanilang mansyon na iniwan sa Ilocos, Slovakia? Tapos, bibili ng mga property, di ba? So, kailangan, ako, mas importante, mas bagay na magbigay na lang ng special power of attorney. Ito sa mga nakikinig natin na kababayan sa abroad. Ang problema kasi natin, kapag, syempre, nasa abroad tayo, ayaw na nating mahirapan sa pag-ayos ng mga papeles. Yes. Ang ginagawa natin, ipinapangalan, kunyari bibili ka investment, ipapangalan sa kapatid, ipapangalan sa nanay, tatay, kamag-anak. Di ba delikado yung pinapangalan mo ang property kung kani-kanino? I mean, hindi naman sila kung kani-kanino. Pinagkakatiwalaan mo naman sila. Pero kasi, we're never too sure kung ano mangyayari. Kasi lalo kung halimbawa kapatid mo nag-asawa, tapos alam nung asawa niya may property ka, no? Tapos syempre pag uwi mo ba babawiin mo na, ipapatransfer back mo sa'yo. Aba, ayaw na ibigay. Kasi nakikisaw-saw na yung asawa. Hindi, para sa atin yan. Tinago na yung titulo. Hindi mo na makita. Alam mo, nakakalungkot. Talagang, ito yung toxic na reality sa pamilya ng mga isang Pilipino. No? Na, yung mga magkakamag-anak pagdating sa lupa. Ay, away-away. Away-away. Hindi na nagiging maayos ang pakikitungo sa isa't isa dahil lamang sa parcel ng lupa, no? Kasi ang problema din sa atin, tinolerate mo eh. Yes. Kasi pinangalan mo sa kanya, hadit ban ipinangalan mo sa'yo, bigyan mo lang siya ng SPA na siya ang maglalakad ng papeles. Pero ipapangalan pa rin sa'yo, ikaw pa rin yung naka-name doon sa deed of sale. Yes. Sa'yo mapupunta yung property. Tama. Ipapangalan sa'yo. Kapag halimbawa, pinangalan na po yan sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, tapos pag uwi mo, kukunin mo na, hirap ka pa. Hirap na kasi parang sa kanila, kami na yung dito eh. Napakahirap na to. Pinakahirapan na namin kami nangalaga ng gusto rito. Diba? So, paano, attorney? Ayan. Yan yung dapat na iwasan na lang as much as possible. Diba? Parang prevention is better than cure. So, importante po ang special power of attorney kung nasa ibang bansa po kayo po ay invest ng mga properties kasi po mga kababayan natin mahilig sa lupa, mga sa ibang bansa Correct. Mahilig sa lupa, mahilig po sa condominium, mahilig po sa mga kung ano-ano gusto talaga nila mag-invest, attorney Cam. Hindi mo rin naman kasi masisisi kasi nga gusto nila makita kung ano nga ba ang naipundar ng kanilang paghihirap sa malayong lugar. So wag nyo na pong ipangalan kung kani-kanino utang na loob. Ipangalan nyo na lang po sa inyo na mismo. Ayan, ipangalan nyo sa inyo at bigyan nyo lang po ng special power of attorney kung sino yung kamag-anak na gusto nyo pong mag-process ng papel on your behalf. Pero ang lalabas sa title, ikaw pa rin po ang buyer at ikaw po ang magiging may-ari ng property. Correct. Kasi hanggang ngayon problema pa rin yan nagkakaangkinan, hindi mo may iwasan, meron kang kamag-anak na masakim pa sa'yo, di ba? Na pinagdanasaan ng isang bagay na hindi naman nila pinaghirapan, ikaw ang kumayod, pagdating mo rito, nganga ka na. Yes. So, kailangan po ang SPA pag halimbawa, merong mga dokumento na kailangan ipasa pero hindi mo magawa. Ayan. Meron kang uutusan, bibigyan mo siya ng authority. Yes. SPA yan. Ang kagandahan kasi sa SPA, kaya siya special power of attorney, special siya sa itong authority na to, dito ka lang po pwede. Hindi na sa ibang hindi mo nasakop. Hindi mo nasakop ang ibang authority. For example, ang binigay lang sa yung authority ay bumili ng property. Okay. Pero hindi mo dapat ipangalan sa'yo. Yan. O kaya naman, halimbawa, ang authority mo ay, usually ito, kapag magbebenta ka ng property, nasa ibang bansa ka pa rin, magbebenta ka, bibigyan mo siya ng SPA na makipag-transact at maghanap ng buyer for you. Yes. Pero ilalagay mo sa SPA na yon na hindi siya required na tumanggap ng payment. So, ibig sabihin, ikaw pa rin sa account mo pa rin, doon mo ilalagay yung pambayad, o kaya, pwede kayo magkita after that, pagpirmahan, kaliwaan.
So, ganun, hindi po pwedeng, limitado lang yung mga authority na po pwede siya. Oo, hindi ka pwedeng magpakasal sa fiancé niya kasi pwede ba yung gano'n, Attorney Cam? Sabi, pwede ba yung SPA ko na lang yun? Kasi I cannot attend, hindi ko naman rebook yung flight ko, Attorney Cam. Pwede bang SPA? Tapos on my behalf, siya na lang yung mag-I do. Hindi siya SPN, tawag ng proxy. Di ba pag halimbawa hindi ka maka-attend ng meeting, proxy po. Pwede ba i-proxy? Bawal Tapos ng proxy. para mas may Ikaw legal ba? na basihan, Ikaw ba? ipapa-SPA ko po yung kanyang attendance. Gusto mo bang pag ikakasal ka, may proxy sa'yo? Ay, depende. Ay, talaga ba yan? Hindi. Oh. Talagang i-take note ko yan. Pwede daw kami stay. Wala, hindi pwede mag-proxy sa ganyan. Hindi Hindi rin pwedeng SPA. Kasi pag sinabing, you may kiss your bride. Ay, pwede po virtual. Walang Pero alam mo nung pandemic, if I'm not mistaken, may mga nagpakasal through online Pinayagan yun ang alam ko sa ibang bansa. Sa ibang bansa sa ibang bansa. Hindi not so sure sa Philippines, pero para sa ibang bansa pinayagan siya. Kasi 'di ba, naka-schedule ka na sa biglang pandemic. Oo, 'di ba? Ilang kasal kaya ang naudlot, ilang kasal ang hindi natuloy nung pandemic at ilang kasal din ang natuloy siguro nang dahil sa online na basbasan ng kasal, 'di ba? Kasama rin halimbawa kapag gusto mo na mag-execute ng SPA, kung halimbawa siya yung magre-represent sa iyo sa court, pag may mga litigation, may problems sa properties, yan po pwede rin po siya. So, applicable yan. Ngayon, ang tanong, paano yun? Paano ma-execute yung SPA? So, kailangan ba tanggapin siya nung bibigyan mo ng authority? Oo naman. Siyempre, trabaho yan Okay. Di ba? Mamaya, bigyan mo lang siya ng SPA, hindi naman niya ina-accept, no? Kasi may mga ganun bigay na bigay ng trabaho, papautusan ka na kung ano, wala man lang pahabs, charot. Aminin mo, di ba? Oo naman. Siyempre, gagastos siya sa may pamasahe. Hello, balik-balik siya doon. Nag-ayos pa yan, nagsabong pa yan, nagpapulbo pa yan. Umabsent pa sa kanyang trabaho. Tapos wala ka man lang In short, ibibigay. inabala mo. Di ba? Yung oras niya, kasi nga, on your behalf hindi ka nga available. So, dahil merong ibang available na gagawa ng mga bagay na hindi mo magawa, ano ba naman yung pakunting pakonsuelo? Di ba? Correct, di ba? So, importante na na meron ka kahit papano na ako may abot. Actually, di kahit papano. Allowance. Oo, yung within the day. Meal allowance. Yung sabi mo na lang, magkano bang per day? Di ba? Per day. Sabi mo, 650 ba? Depende sa mga ano yan. Sabi mo, 650 na plus. Ganyan, lagyan mo ng plus. Di ba? Transpo allowance. Yan. Kasi para doon yung 650, sa kanya na yon kung pang ikakain ba niya yan or ipanglalamier na niya, basta meron siyang transpo allowance para buo niya makukuha yung pa-allowance mo na 650. Yan. At kapag halimbawa nasa ibang bansa ka, magpa-execute ng SPA, dyan mo siya notarize. Oo nga, attorney, sa ibang paano bansa. pala yun? Hindi, kailangan ba makita ako ng lawyer para makapag-issue siya ng SPA? Nasa ibang bansa Hindi. na ako. Pag halimbawa, nasa ibang bansa ka, tapos gumawa ka ng SPA, pinirmahan mo. So, magkakaroon ng apostille, pwedeng apostille or basta any document na magpapakita na ikaw ay nag-appear doon sa ibang bansa at talagang sinabi mo na voluntary yung iyong pagpirma doon sa document na yon. Okay. At pagkatapos, pag pinadala sa Pilipinas yon, yung nandito naman sa Pilipinas na mag-a-accept, siya naman yung haharap doon sa notary dito sa Pilipinas. So yung pinag-issuehan ko, ipinangalan ko kumbaga doon sa SPA na in-execute ko abroad, ipapanotaryo niya rin dito locally. Yes. Okay, so magkahiwalay dalawa. kayo. Oo. Okay. One doon, then kasi doon one bawal sa here. mag-notary yung mga nasa Pilipinas na hindi nila nakikita. Physically Kailangan nakikita. present Okay. Appear, kaya ka na nag-a-appear Paano yung virtual? Wala bang gano'n, Attorney Cam? Mapanotary po ako kay Attorney Cam virtual. Pwede ba yun? Virtual. Meron ng parang I'm not so sure yung parang e-notarial Services Act, parang ganon. Oo, pero may mga requirements na Extra. marami. Oo. Mahirap so, din yun. pala Mahirap siya. din. Mahirap din siya. Tsaka mas maganda yung nag-a-appear ka na lang. Oo, para at least makita ko mapindot-pindot totoong tao. Mapindot. Mapindot-pindot. Oo, ano bang requirements sa Attorney Cam kapag ka nagpapanotary? Ayan, syempre appearance. Okay. Number 1 yan. Valid government ID. So, syempre, i-check Yan niya na kung... naman tayo sa mga government ID. Oh, diba? Paano po mag-apply ng government ID? Kailangan meron kang 2 valid IDs. Ano mo yun? Hindi ko alam Ay, pero alam mo ginagawa ko. Pinakamadali. Ano?
Birth certificate? Kuha ka ng ano, Postal ng, ID? Yan, postal ID. Mabilis naman yung postal Ang ID. postal ID kasi doon may expiration 2 years, valid government ID siya. So, Okay. kahit may birth certificate ka lang, tapos meron kang barangay certificate na resident ka doon, Okay. may postal ID ka. Oh, Valid government. Isa valid yon. na yun. Pangalawa, yung voter's ID. Okay. Pag boboto ka. Okay. O kahit pa paano kapag lagi kang active, hindi ka deactivated. So meron kang valid government ID na voter's ID, dalawa na siya. Oh. So kung kukuha ka ng passport, lisensya, whatever, meron kang dalawa. Dalawa agad. Di ba meron pa yung isa yung sa PhilSys ba yun? National ID. National ID. Meron ka ba nun? Meron. Talaga? Oo nga eh. Saan mo siya nagagamit? Basta valid government ID siya. Kahit saan naman, basta ni-require sa'yo ng valid government ID, pwede yun. Okay. Sige. So yun. Sige. So yun importante, kailangan may valid government ID ka, tapos may signature, tapos pipirma ka doon, Yeah. para ma-check din nila kung ikaw ba talaga yung... Oo. Kung legit ba to, iba to? Ba't parang iba yung nunal mo rito? Teka, bakit para matangos ka dito? Oo. Parang ibang tao na Ay, hindi, to. parang ikaw yung matangos dito. Dito po panguka. Ay, nagpaano po ako, rhinoplastic. Opo, oo. Kamakailan. Kamakailan. Dito may patilya ka, tapos dito wala naman. Ano po ako? Hair is vanishing na po ako. Dito meron kang buhok, tapos dito ay, nakawig po ako niyan. Uy, bawal Oy, yan. bawal ba yun? So, Parang- mga ID, Attorney Cam, kailangan ba, pwede bang mag-wig, ng hairstyle? Kasi ang problema kasi kapag halimbawa kukunan ka ng picture, hindi ma-determine nung tao kung may wig ka o wala. Okay. Unless otherwise. So, pwede. Pwede ba naka-wig kapag ka? Pwede. May mga nakakalusot kasi. May iba naman yung hairstyle natin. Biruin mo, ikaw yung nandun sa magpipicture. Di ba nakakaya? Wig po ba yan? Nakakahiya, Oo, di ba? diba? Ay, hindi. Tapos maka-open. Mukha pa tong wig. Simula lang away. Ano palagi mo sa akin? Di ba? Oo. Pakitanggal naman po yung wig. Di ba? Ganon. Kasi may mga iba talaga na nag-wig. Oo. Pero ginagamit Yung lang iba nila kasi paminsan-minsan. At kilala sila sa kalbo. aesthetic. Oh, may iba rin naman kilala sila better pagka wala silang hair. Oo. Sa akin okay naman. Ikaw ba? Ako, okay, maganda naman yung hair ko, Attorney ko. Uy, dati yung hair mo maganda Oo. di ba? Long, black, shiny. Parang yun na ngayon. Kasi namumuti na Hindi yun. Hindi kasi ako, Princess Lara Kirgama na maganda Ay, yung oo. Grabe yan. Sila Princess Lara Kigama, sila Don Sulweta. Yan. Na kahit gray hair na. Sabi ko, Ako parang highlights ikinaganda nila lalo. Okay naman ako highlights. Oo, Teka lang. say hi to your highlights. Hi. Jerry Sumagaysay, magandang gabi. Max Alvarez ng Rojas City Capiz. Good evening po. Ivy Gutierrez, Taig Pangasinan. Adrian Dale Johnson Enriquez ng San Jose del Monte. Shoutout sa mga classmate niya, sina Wency Ferrer, Kenzie Kale, and Kenzie Kale de la Feña, tsaka si Fiona Nicole Sukgang. Romel Livid, Marilyn Tison ng Bukawi, Bulacan. Leo Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Miggy Villa, magandang gabi rin po. Hello. Yung mga nagme-message sa atin, si Melvin Lotredo, at ganoon din po, Teresita Atienza, Papa Will, Mama Jovita, and the nanay ko ni Hello Nagila. po. Ayan. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Oras po natin, Miss Thea. Ganap ng alas 6:55. RH